Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to GK Diaries. Ako si Amanda, 52 years old, isang byuda, isang ina, at sa mata ng marami, isang babaeng walang karapatang magreklamo sa buhay. Mayaman ako, marami akong negosyo, may malaking bahay, may mga sasakyan, may pangalan. Pero wala na akong asawa. Wala na akong kayakap sa gabi. At higit sa lahat, wala na akong babalikan kapag napapagod ako. 15 taon na ang nakakalipas mula nang mamatay ang asawa kong si Eduardo sa atake sa puso habang nasa biyahe papuntang probinsya. Iniwan niya sa akin hindi lang kanyang apelyido, kundi ang isang imperyong negosyo, construction, trucking, at ilang paupahang commercial spaces. Noong una, akala ng lahat, babagsak ako. Hindi tatagal yan. Babae lang. Mga anak na lang niya ang aasahan niyan. Maghahanap lang yan ng kapalit ng asawa niya. Ganyan ang mga salitang binibitawan nila noon. Pero nagkamali sila. Ako ang humawak ng lahat. Ako ang nakikipagpulong. Ako ang pumipirma ng kontrata. Ako ang humarap sa mga lalaking sanay maliitin ng isang byuda. At ang mga anak ko, si Samantha at si Luis, pareho nang may sariling pamilya at karera sa abroad. Paminsan-minsan lang sila umuwi. Sanay na silang malayo. Sanay na rin akong mag-isa. Sa sobrang abala ko sa pagpapalago ng negosyo, nakalimutan kong babae rin pala ako. Hindi na ako muling nag-asawa. Hindi dahil walang nanligaw, kundi dahil mas pinili kong maging matatag kaysa maging marupok. Hanggang sa dumating siya. Ang pangalan niya ay June. 27 years old. Siya ang bago kong all-around boy. Utusan sa negosyo. Runner. Tagalinis ng bodega. Minsan driver. Minsan tagabuhat. Siya lang ang bata sa bahay. Dahil ang dalawa kong kasambahay, si Manang Cora at si Manang Nena, parehong matatagal na sa amin. Kailangan ko ng mas bata, mas malakas, mas mabilis kumilos. At si June, sakto, probinsyano, tahimik, masipag, may itsura. Hindi gwapo sa artista, pero may dating. Matangkad siya, kayo manggi, bakas ang hirap sa katawan. Stay in siya sa bahay, dahil mas madali para sa trabaho. Nung una, wala lang siya sa akin. Isa lang siyang tauhan. Pero habang tumatagal, habang lagi kaming magkasama, habang gabi-gabi, siyang nauuna sa akin sa garahe para buksan ang pinto. Habang tahimik niyang tinatanggap ang bawat utos ko. May mga gabi, nahuhuli ko ang sarili kong nakatingin ng mas matagal. At doon ako unang natakot. Dahil sa edad kong ito, hindi na dapat ako nakakaramdam ng ganito. Biyuda ako. Amo niya ako. Mas matanda ako sa kanya ng higit 20 taon. Pero ang mas nakakatakot, hindi ko na malayan. Ako na pala ang nagbibigay ng motibo. Mas madalas ko na siyang ipatawag. Mas madalas ko na siyang isinasama sa biyahe. Mas madalas ko na siyang pinapatagal sa loob ng opisina. Kahit tapos na ang trabaho. At sa bawat pagkakataong iyon, may bahagi sa aking isipan na bulong ng bulong. Isang gabi lang, karapatan mo namang sumaya. Matagal ka nang mag-isa. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging kasalanan
ang pangungulila. Ang alam ko lang, ako ang unang lumapit. Nagsimula ako sa pag-aayos sa sarili. Kahit may edad na ako, ay hindi halata. Dahil inaalagaan ko ng husto ang katawan ko. Kahit na madalas ay busy ako sa negosyong hawak ko. Isang araw, habang nasa biyahe kami ni June, bigla siyang nagsalita. Nakasuot ako noon ng medyo maiksing dress, pero may blazer naman ako. Sinuot ko yun dahil gusto kong mapansin ako ni June. Hindi dahil gusto kong magpapansin sa ibang lalaki. Bakit? Naapektuhan ka ba sa suot ko? O pangit ba? Hindi ba bagay sa akin? Maganda, ma'am. Bagay na bagay sa inyo. Kaso lang, baka iba ang maging tingin sa'yo ng mga kamiting mo. Nagulat ako sa sinabi niya na para bang may concern siya sa akin. Nagbiro na lang ako. Bakit? Magsiselos ka ba kung iba ang maging tingin sa akin ng mga kamiting ko? Hindi siya agad nakasagot. Parang iniisip kung magsasabi ba siya ng totoo o mananahimik na lang. Paano pagsabihin kong, oo, ma'am? Pakiramdam ko, uminit ang mukha ko sa hawak at sa sinabi niya. Wala ka namang dapat ikaselos. Hindi naman ako nag-aayos dahil sa kanila. Napatingin siya sa akin at mabilis na bumalik sa daan ang mga mata niya. Kita ko na napangiti siya sa sagot ko. Nang makarating kami, mabilis na sumunod sa likod ko si June. Hindi ko alam kung binabantayan niya ang bawat kilos ko. Pero gusto ko yung pakiramdam na nasa tabi ko lang siya parati. Hindi ko na malayan. Ginabi na pala kami sa meeting. Kaya naman, bago kami umuwi, ay kumain na muna kami sa labas. Tumaan muna tayo sa isang restaurant. Doon na tayo mag-dinner. Hindi na ako nagpaluto kinaman ng Cora kanina. Baka tulog na din sila pag makauwi tayo. Sabi ko sa kanya. Sumagot lang siya. Sige po, ma'am. Pagkatapos namin kumain, ay umuwi na kami. Sa sasakyan, halos hindi kami nagkikibuan. Ma'am. Bakit hindi mo ko pinipigilan? Saan? Dito, sa hawak ko sa'yo. Hindi ako umimik. Nagtanong ulit siya. Masaya ka ba, ma'am? Hindi ko din alam, June. Hindi ko alam kung masasabi ko bang masaya pa ako. Ako, ma'am, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, pasasayahin kita. Sambit niya. June, sambit ko. Alam kong matagal mo na tong gusto, ma'am. Pero, malito. Para mo na akong nanay. Sa agwat pa lang ng edad natin. Mukha na akong nanay sa'yo. Hindi naman kita nanay, ma'am. At hindi kita tinitignan bilang nanay. Pilit kong pinipigilan ang sarili ko nung oras na yon. Tama na, June. Walang patutunguhan ang usapang ito. Pagdating namin sa bahay, dali-dali akong pumasok sa loob. Iniwan ko na siya sa sasakyan dahil baka tuluyan na akong bumigay sa nararamdaman ko. Pagpasok ko sa kwarto, dumiretso ako sa banyo para mag-shower dahil gusto ko na matulog at pagod na pagod ako nung araw na yun. Ma'am, may naiwan po kayong papeles sa kotse. Sige,
Pasok ka. Nalaki ang mata ni June nung makita lang niya akong nakatapis. Iwan mo na lang sa table ko yung mga papeles, sabi ko habang nakatalikod ako. Akala ko paglapag niya ng mga papeles, lumabas na siya. Pero nagulat na lang ako nang bigla akong niyakap ni June. June, ano ba? Ma'am, pasensya ka na. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Humarap ako sa kanya. June, hindi ko pa natatapos yung sasabihin ko. Bigla niya akong siniil ng halik. Isang halik na matagal ko na hindi nararanasan mula nang mamatay ang asawa ko. Kaya naman, tila bago ulit sa pakiramdam ko ang ganong sitwasyon. Para akong bumalik sa pagkadalaga. Hindi ko namalayan ang oras. Late na ako nagising. Pagkagising ko, wala na siya sa tabi ko. Marahil umalis na siya bago pa magising si Manang. Pagkagising ko, damang-dama ko pa yung pagod. Halos mangatog pa rin yung tuhod ko. Pero pinilit kong bumangon. Pagkababa ko, wala si June. Manang, asan si June? Nasa garahe po, ma'am. Nagkakarwash ng sasakyan. Ganun po ba? Kumain na po ba kayo? Opo, ma'am. Si June hindi pa. Sabi niya, sasabayan na lang daw niya kayo. Sige, Manang. Tawagin mo na siya. Pagpasok ni June, malapad ang ngiti niya nang makita ko. Good morning, ma'am. Masayang bati niya. Good morning, June. Halika na. Sabayan mo na ako kumain. Inaantay mo ata ko. Ngiti ko. Oo, ma'am. Para may kasabay ka. Alam kong napagod ka kagabi. Pakindat niyang sabi. Tumabi siya sa akin at bumulong. Mukhang maganda ang gising mo, ma'am. Huwag kang maingay. Baka makahalata si Manang Cora. Huwag kang mag-alala, ma'am. Sa atin-atin lang yun. Lumipas sa mga araw, mas lalo kaming naging malapit ni June. Pag kaming dalawa lang, iba ang nagiging trato namin sa isa't isa. Hindi man namin bigyan ng label ang relasyon namin. Ang mahalaga ay napapasaya namin ang isa't isa. Hindi din ako nagtatanong sa kanya ng personal niyang buhay. Dahil akala ko, sa akin lang siya nakatuon. Never ko naman naramdaman na may ibang babae o girlfriend siya. Dahil ako naman ang madalas niyang kasama. Sa sasakyan, lagi kaming magkahawak kamay. Tuwing ipinagdadrive niya ako, kinikilig naman ako dahil sweet na sweet siya sa akin. Kaya naman, nagsimula na din ako magbigay sa kanya ng mga pera at mga gamit. Hindi niya hiniling yun sa akin dahil kusa kong ibinigay sa kanya. Ipinapamili ko na siya ng mga magagandang damit kasi gusto ko kapag lumalabas kami, maayos yung forma niya. Binigyan ko din siya ng bago niyang cellphone. Kumbaga, binihisan ko na siya. Hindi ko ramdam na ginagamit lang niya ako noon para sa sariling interes niya. Dahil gabi-gabi, ramdam ko naman na may connection kaming dalawa. Tuwing 10 oras ng gabi, pumupuslit siya papasok ng kwarto ko. Wala pa akong napapansing iba noon. Hanggang sa isang araw, kinausap ako ni Manang Cora. Ma'am Amanda, mag-ingat ka kay June. Baka mamaya, masaktan ka dahil sa kanya. Bakit naman, Manang? Binata pa yan, ma'am. Baka mamaya,
biglang maghanap ng mas bata. Hindi ko to sinasabi para siraan siya, ma'am. Babala ko lang ito sa'yo. Huwag kang mag-alala, Manang. Matanda na ako para dyan. Sige, Ma'am Amanda. Basta, protektahan mo ang sarili mo. Hindi ko pa maintindihan ang sinasabi ni Manang noon. Kaya naman, hindi ko binigyan ng pansin ang sinabi niya. Dumating yung araw na tuwing weekends, nagpapaalam na si June na uuwi sa kanila dahil namimiss daw niya ang pamilya niya. Okay lang naman sa akin noon kasi akala ko pamilya talaga niya ang inuuwian niya. Hanggang sa napapadalas na ang paalam niya. At nagbago na din ang pakikitungo niya sa akin. Hindi na siya madalas pumupunta sa akin tuwing gabi. Saka na lang siya pumupunta sa akin pag gusto niya o kailangan niya ako. Ayokong mag-isip ng iba noon dahil bumabawi pa din naman siya pag may pagkakataon at hindi pa din naman siya nagbabago pagdating sa kama. Pero one time, nauna siyang nakatulog pagkatapos namin. Biglang may nag-text sa cellphone niya. Ayoko sanang tignan, pero pangalan ng babae ang nakaregister doon. Nang makita ko ang text, nanlamig ang katawan ko. Mahal, kailan ka uuwi? Namimiss na kita. Halos mabitawan ko ang cellphone niya. Mahal, ibig sabihin, may girlfriend pala siya. Gusto ko siyang gisingin ng oras na yon para tanungin siya. Pero hindi pa ako handang marinig ang katotohanan noon. Kaya naman, nagbulag-bulagan pa ako. Dahil ayokong mawala sa akin si June. Dahil mahal ko na siya. Mas ginalingan ko pa. At mas binibigyan ko siya ng mga kailangan niya. Dahil nagbabaka sakali ako na ako ang pipiliin niya. At tama nga ako. Bumalik sa dati ang sweetness ni June. Halos hindi na din siya umaalis. Gusto ko siyang tanungin tungkol sa girlfriend niya. Pero natatakot ako. Hanggang sa isang araw, may dumating na babae. Umiiyak. Hinahanap si June. Ma'am Amanda, may naghahanap po kay June. Babae. Umiiyak nasa labas. Kaya naman, lumabas ako para tignan siya. Nagulat ako na makita ko ang babae. Medyo may umbok na ang tiyan niya. Ma'am, andyan po ba si June? Gusto ko po siyang makausap. Bakit? Anong kailangan mo kay June? Ma'am, buntis po ako. At si June ang ama. Matagal na siyang hindi umuwi sa akin. Gusto kong malaman kung tuluyan na ba niya kaming tinalikuran ng anak ko. Iyak na sambit ng babae. Halos madurog ang puso ko. Buntis pala ang girlfriend niya. Paglabas ni June, nanlaki ang mga mata niya. Dali-daling tumakbo yung babae papunta sa kanya. June, bakit hindi ka na umuwi? Tinatalikuran mo na ba kami ng anak mo? Sita, bakit ka andito? Bakit hindi? May tinatago ka ba sa akin? Bakit? May babae ka ba? Wala. Wala akong babae, Sita. Ikaw lang naman ang mahal ko. Hindi ata alam ni June na nandun din ako. Napatingin sa akin si June. Ma'am Amanda, pasensya ka na. June, umalis ka na dito. Sambit ko. Kita ko sa mata ng babae na naguguluhan siya. Ma'am,
Kailangan ko pa po ng trabaho. Huwag niyo muna ako alisin dito, ma. Mas kailangan ka na mag-ina mo. Umalis ka na. Ngayon din. Diin kong sabi. Ayoko man siyang paalisin noon. Pero sa oras na yon, yun lang ang tamang desisyon para sa amin. Ayokong ako ang maging dahilan kung bakit may mawawasak na pamilya. Lumapit si Jun sa akin. Nagmamakaawa. Ma'am, parang awa mo na. Di ba mahal mo siya? Kaya mas mabuti nang umalis ka na dito. Maraming salamat sa lahat ng serbisyo mo. Gusto ko pa sana siyang sumbatan sa lahat-lahat. Pero mas pinili ko ng manahimik. Iha, pasensya ka na kung matagal hindi umuwi si Jun. Ngayon, pwede mo na siyang iuwi. At tuluyan na akong tumalikod. Iniwan ko silang dalawa doon. Dali-dali akong umakyat sa kwarto ko. At doon, bumuhos lahat ng emosyon ko. Ngayon, tahimik na ulit ang bahay. Wala na ang yabag ng paa ni Jun sa umaga. Wala na ang mahinang katok sa gabi. Wala na ang presensyang minsang nagpabalik sa akin. Sa pakiramdam na ako'y babae pa rin. Ako na lang ulit. Isang babaeng nagkamali at pinaniwala na kaya pa siyang mahalin nang walang kapalit na sakit. Madalas kong balik-balikan ang lahat. Hindi para sisihin si John. Hindi rin para ipagtanggol ang sarili ko. Kundi para intindihin kung saan ako nadulas. Ako ang amo. Ako ang mas may edad. Ako ang mas may kapangyarihan. Pero ako rin ang unang nanghina. Ako ang unang umasa. Ako ang unang nagbigay ng puwang. Hindi niya ako pinilit. Hindi niya ako tinakot. Hindi niya ako hiningan ng pangako. Pero hinayaan ko. Hinayaan ko na ang katahimikan ang magbigay ng pahintulot. Hinayaan ko na ang lungkot ang maging dahilan. Hinayaan ko na ang pansamantalang lambing ay magmukhang pag-ibig. At nang malaman ko na may binuntis pala siyang iba, doon ko lang napagtanto ang masakit na katotohanan. Habang ako nag-aalay ng puso, siya nagtatayo ng kinabukasan ng iba. Masakit, oo. Pero mas masakit tanggapin na hindi lahat ng paglapit ay pagmamahal. Minsan, ito'y pagkakataon lang. Naway may natutunan kayo sa kwento ko. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang. Amanda.